Hello, good morning. Gandang umaga sa lahat. Welcome again to my channel. At welcome ulit sa ating morning Bible reading, no? So, kahapon binasa natin ang 2 Samuel na 4 to 7. So, ngayon naman ang ating babasahin ay 8 hanggang 10 ng 2 Samuel pa rin, ano? Yun nga, no, sa 7, ano, maraming labanan na nangyari at maraming beses ding pinagtagumpay, ano, at palaging pinagtatagumpay si David ng ating Panginoon, no. Kagaya rin dito sa chapter 8, ganun din, ano, basahin ko lang din dito. Chapter 8, pagkatapos nito nilusob at nilupig ni David ang mga Pilisteo kaya't natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. Nilupig din niya ang mga Moabita, pinahilera niya ang mga pinahilera niya ng pahiga ang mga ito at sa pamamagitan ng isang panukat nagpasya siya kung sino ang dapat patayin. Bawat dalawang sukat ay pinapapatay at ang pangatlong sukat ay pinaliligtas at pinagbabayad ng buwis. So hindi niya pinapapatay yung pangatlong sukat, bagamat pinagbabayad niya ng buwis. Marami siyang tinalo dito. Yung tinalo niya si Hadazer, ang anak ng hari ng Rehob sa Soba. Si Hadazer ay pumunta noon sa mga lupain ng baybayin ng ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupaing iyon. Sa labanan ito may 1,700 kawal na nakabayo at 20,000 kawal na naglalakad. So, ang dami, no? Pero alam nyo ba, kagaya pa rin dito, sa tulong ni Yahweh si David ay nagtagumpay saan man siya magpunta. Ang mga pananggang ginto ni Hadaser na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Marami rin siyang nasamsam na tanso sa Beta at Berotal, mga lungsod ni Hadaser. So marami siya nakuha sa labanan, ano. Tapos sabi pa dito, nang mabalitaan ni Haring Toy na ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadaser, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David, sapagkat si Hadaser ay matagal ng kaaway ni Toy. Sabi ganyan. Dinalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto at tanso. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh. Kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig sa Edom, sa Moab, sa Ammon, sa Filistea at sa Amalek. Ang bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadaser, anak ni Rehob na hari ng Soba. At sabi dito, si David ay lalong nagtanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng asin, at bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. So lagi siyang tagumpay, ano. Tapos yun nga, naghari si David sa buong Israel. Ipinatupad niya ang batas na pinairal ang katarungan. Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab. Naalala niyo si Joab, di ba? Ito yung pumatay kay Abner. Ginawa niya itong pinuno ng hukbo. Si Joab, anak ni Serulas. Si Jehoshaphat naman
na anak ni Alihub ang kalihim ng pamahalaan. Si Sadok naman anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari, ang tagapagtala at nag-iingat ng lahat ng kasulatan ay si Seria, si Bineas na anak ni Jehoda ang pinamahala niya sa mga bantay ng Kariteo at Paliteo. Ang mga lalaking anak ni David ay nagsilbiring mga pari. So yun ang tapos ito may magandang kwento rito. Tungkol ito kaya yung anak ni Jonathan, natatandaan nyo yung binuhat siya ng kanyang tagapag-alaga, yung bata. Dahil sa pagmamadali ay nalaglag itong bata to at nalumpong bata. No? Ang pangalan niya ay si Mephibosheth. No? So, pakinggan nyo itong kwentong to sa chapter 9. Minsan na itanong ni David, meron pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob, alang-alang kay Jonathan. Sabi. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Siba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Siba, tinanong siya ng hari, "Ikaw ba si Siba?" "Ako nga po, mahal na hari," tugon niya. "May nalalaman ka bang buhay sa sambayanan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti ayon sa aking pangako sa Diyos," wika ng hari. "Mayroon po, si Mephibosheth na anak ni Jonathan, siya po'y isang lumpo," tugon ni Siba. "Saan siya naroon?" tanong muli ng hari. Nasa Lodebar po, nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel," sagot ni Siba. Ipinasundo agad ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang maiharap siya kay David, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Ikaw ba si Mephibosheth?" tanong ng hari. "Ako nga po, mahal na hari," sagot naman ito. Sinabi ni David, "Huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo. Alang-alang kay Jonathan, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain na iyong lolong si Saul. At laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo," sabi ni Haring David. Nagpatira pa muli si Mephibosheth at sinabi niya, "Sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi," sabi ni Mephibosheth. Tinawag ni David si Siba at sa harapan niya ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambayanan. Kayo ng iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng masagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambayanan ng inyong Panginoon. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin sasalo sa pagkain." Ang mga anak ni Ziba ay 15, so 15 ang anak niya ni Ziba, at 20 ang kanyang mga alipin. Sumagot si Ziba, "Masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan." At mula noon, kasalo ni David si Mephibosheth, parang tunay na anak niya. Si Mephibosheth ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambayanan ni Ziba ay naglingkod kay Mephibosheth. Kaya si Mephibosheth na pilay ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. So hinanap niya yung kaisa-isang anak ni Jonathan, para pag-ukulan niya ng pansin at ibigay ang lahat, Biro mo, pag-aari ng kanyang lolo, lupain, ibinigay lahat,
Tapos kasama pa si Mephibosheth ng hari sa pagkain, no? Sabi naman dito sa chapter 10 na tayo, hindi nagtagal namatay ang hari ng mga Amonita. Ang pumalit dito ay ang anak niyang si Hanum. Sinabi ni David, kakaibiganin ko si Hanum, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalig ang kanyang ama, sabi ni Haring David. Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Ngunit, sabi dito, nang dumating ang mga ito, sinabi ng mga pinunong Amonita kay Hanum, nakakatiyak ba kayo na talagang pinaparangalan ni David ang inyong ama sa kanyang pakikiramay sa inyo? Hindi kaya lihim na nagmamanman lamang ang mga sugong ito para masakop ang lungsod, sabi, no? Kaya't ipinahuli ni Hanum ang mga sugo ni David, inahit ang kalahati ng kanilang balbas at ginupit ang kanilang kasuotan hanggang sa balakang. Kasi nung mga panahon na yun, no, mga tao, mahahaba ang balbas. So, pagka ginupitan yun, parang nakakahiya, no? Parang panglalait yun sa kanila. So, yun daw yung ginupit ang kasuotan hanggang balakang. Saka ipinagtabuyan nang mabalitaan ni David ang ginawang paghamak na ito. Ipinasalubong niya ang kanyang mga sugo sapagkat sila'y nahihiyang magbalik. Inutusan niyang doon na muna sila sa Jericho hanggang hindi tumutubo muli ang kanilang mga balbas. No? Nang malaman ng mga Amonita na ito'y kinagalit ni David, umupa sila ng 20,000 kawal mula sa Aram, buhat sa Bet Rehob at sa Soba. Umupa rin sila ng 1,000 tauhan sa pangunguna ng hari ng Maaka at 12,000 pang tagatob. Nalaman ito ni David kaya't pinalabas niya si Joab kasama ang lahat niyang mandirigma. Dumating naman ang mga Amonita at humanay sa pintuan ng lungsod. Samantala sa labas ng kapatagan naman, humanay ang mga kawal ng Aram kasama ang mga tauhan ni Tob at Maaka. Nang makita ni Joab ang mga kaaway sa kanilang harapan at likuran, itinapat niya ang mga kawal ng Aram, ang pinakamahuhusay na kawal ng Israelita. Ang iba niyang kawal ay pinailalim niya sa pamumuno ni Abisai na kanyang kapatid at iniharap naman sa mga Amonita. Sinabi ni Joab kay Abisai, kung hindi namin makakaya ang mga kawal ng Aram, tulungan nyo kami. Kung hindi naman ninyo makakaya ang mga Amonita, kayo ang tutulungan namin. So, magkatapatan kayong magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang loob sa paglaban alang-alang sa bayan at sa mga lungsod ng ating Diyos, sabi ni Joab. At mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Lumusob sina Joab nang malapit na sila'y nagtakbuhan sa takot ang mga kawal ng Aram. Pagkakita ng mga Amonita sa nangyari, umatras na rin sila at pumasok sa lungsod dahil sa takot kay Abisai. Mula sa labasan, si Joab ay nagbalik Mula sa labanan, si Joab ay nagbalik sa Jerusalem. Nang malaman ng mga taga-Syria na sila ay natalo ng mga Israelita, muli nilang tinipon ang kanilang hukbo. Pinatawag ni Hadaser ang kanyang mga tauhan sa silangan ng ilog, Euphrates. Dumating sila sa Elam at pinailalim sa pamumuno ni Sobak. Umabot agad ito sa kaalaman ni David kaya tinipon niya ang hukbo ng Israel. Tumawid sila sa ilog Jordan upang harapin ang mga kaaway.
sa Ilam. Humanda naman ang mga kawal ng Aram at sila'y naglaban. Nalupig na naman sila at nagsitakas habang tinutugis ng mga Israelita. Ang napatay ni David ay 700 nakakarwahe at 40,000 kawal na nakakabayo. Ang dami, no? Pati si Sobak ay nasugatan ng malubha at namatay sa puok ng labanan. Nang makita ng mga haring sakop ni Hadaser na wala silang kalaban-laban sa Israel, sumuko na sila. Mula noon, hindi na tumulong kailanman ang mga taga-Syria sa mga Amonita. So, yun ang nangyari, no, sa ating binasa sa 8 hanggang 10, ano. So, mapapansin nyo talagang sa lahat ng labanan, no, ay pinagtatagumpay si Haring David, no. So, dahil sa mabuting kalooban ni David, dahil siya ay palaging sumasangguni sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan, ano, dahil wala namang ibang Diyos na makapangyarihan kundi ang ating Diyos lamang. So, doon din gawin din natin yung ginagawa ni Haring David na lagi siyang sumasangguni sa ating Diyos anuman ang kanyang gagawin, lalo na sa pakikipaglaban, ano. Lagi siyang dumudulog at lagi siyang pinagtatagumpay. Malinis ang kanyang puso na tumulong. Nakita niyo yung ginawa sa apo ni Saul na anak ni Jonathan. Pinahanap niya, tinulungan niya at binalik ang lahat ng pag-aari nito, no? Sinama pa niya at kasalo-salo sa kanyang hapagkainan. So tayo rin, anuman ang ating suliranin, lalo na sa ating pangsariling buhay, pwede natin yun at dapat lang na sa ating Panginoon, sa ating Diyos natin na sabihin lahat yun at ilapit, no? Lalo na sa nangyayari sa ating bansa, sa buong mundo ngayon dahil sa nCoV na yan, na virus na meron tayo sa ating mundo, no? Ilapit natin yan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos nating buhay, Diyos na nakakarinig, no, ng ating mga suliranin at nakakakita sa kung ano man ang nangyayari. Alam niyo bang inaantay lang niya tayo na lumapit sa Kanya ng taos-puso, buong kaluluwa natin ay lalapit natin sa Kanya, buong pagkatao natin, papakinggan niya tayo, no? Siyempre sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo ng buong puso't kaluluwa na siya ay ating personal Savior, siya ay ating tagapagligtas. Kailangan natin siyang tanggapin ng buong puso at kaluluwa, buong pagkatao, buong buhay natin. Pagkatapos nun, lalapit tayo sa ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sigurado tayo ay papakinggan ng Diyos. At lahat ng ating dalhin sa Kanya, sabihin natin, ay pagtatagumpayin niya tayo. No? Dahil mahal tayo ng Diyos. Siya lang ang makakatulong sa atin at wala nang iba. Tayo manalangin ulit. Tayo magsiyoko. At ialay natin ang ating puso sa ating Diyos. At ang panalangin ito, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na nagbigay buhay sa amin lahat at nagbigay ng kung anuman ang meron kami ngayon, O God. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Aming Diyos, hindi kami karapat-dapat na lumapit sa iyo, O God, dahil kami makasalanan. Inaamin po namin na kami makasalanan, O Diyos. Marami kaming pagkakamali at pagkukulang na nagagawa araw-araw. Pero nandito pa rin po kami lumalapit sa iyong paanan, O Diyos, upang humingi ng awa at tulong, O God. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang araw-araw. Kaming mga taong inyong ginawa ay makasalanan, O God.
naway kami inyo'y patawarin. Patawarin mo po kami, O God. At pakinggan pa rin ang amin mga panalangin at kahilingan sa inyo, O Diyos. Lord, nawa ang NCOV na to ay alisin mo na. Tanggalin mo na po ito sa aming mundo, O God. Linisin mo na po ang aming mundo. Linisin mo na po ang hangin. Upang kami makapamuhay muli ng maayos, O God. Lord, wag mo kaming pabayaan araw-araw. Marami na pong namatay, nagkasakit. Wag mo na po yung payagang muli, O God, na marami pang mamatay at magkasakit, O God. Tulungan mo po kami, O God. Kami nagsusumamo sa inyo, O Diyos. Wag mo po kaming pabayaan. At muli ay linisin na ang aming mundo. Lord, hipuin mo ang aming mga puso't isipan, Lord, na gumawa lamang ng tama, mag-isip ng tama, gumalaw ng tama, O God. Magsalita ng tama ayon sa inyo, O God. Lalo-lalo na, Lord, ang mga scientists na nag-isip ng virus na yan, gumawa ng mga hindi maganda, mga nuclear, O God, na makakasama sa aming mundo. Lord, hipuin mo ang kanilang puso't isipan na gumawa lamang ng tama, O God, ng ikakabuti ng aming mundo at ng aming kapwa, O God. Linisin mo ang kanilang mga puso't isipan, O Diyos. Hipuin mo ang kanilang puso't isipan. Lord, wag mo rin pabayaan ang mga scientists na nag-iisip at gumagawa ng gamot para sa mga virus na yan, O God, sa mga gamot na makakatulong sa mga may sakit, O God. Hipuin mo rin ang kanilang puso't isipan na magtagumpay sila, O God, sa kanilang magandang balak at iniisip at ginagawa, O God. Hipuin mo rin ang mga puso't isipan, Lord, ng aming mga doktor, nurse, Lord, ang aming presidente, O God, mga frontliner, O God, at lahat ng taong inyong ginawa, mga simpleng tao man, O God, linisin mo po ang aming mga puso't isipan. Nawa ay kami lagi gumawa rin ng tama na ayon lamang sa inyo, O God. Lord, wag mo kaming pabayaan lahat, O God. Ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, Lord, lalong-lalo na sa gawa ng kaaway. Iligtas mo po kami lahat sa masama, O Diyos. At pagtagumpayin mo po kami lahat, O God. Lord, samahan mo po kami sa aming tahanan, pasamahan sa iyong mga libu-libong anghel ang aming mga lugar, bansa at ang buong mundo upang kami maging ligtas palagi, O Diyos. Lord, salamat dahil alam ko po naririnig mo po ang aking panalangin at ang lahat ng nananalangin ngayon at mga mananalangin pa, O God. Alam kong pagtatagumpayin mo po kami at aayusin na ang aming mundo, O God. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa pagsama mo na naman sa amin, sa aming pag-aaral, pakikinig at pagbabasa ng iyong salita. Salamat, Lord. Father God, siniselyohan ko na po ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aking panalangin at ang lahat ng nanalangin ay tagumpay, O God. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat sa lahat ulit na nakinig, nagbasa, at alam ko nagbabasa rin kayo ng Biblia, no? At nakinig sa oras na to. Salamat at magkita-kita po ulit tayo sa susunod. At sa mga bago po sa channel ko, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating videos, at hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga video. Salamat pong muli at God bless po sa ating lahat. Salamat.